lang nga sigurong maituturing kung paano nga ang isang mangingisda mula sa Infanta sa Quezon Province nagpalutang-lutang sa kanyang bangka sa dagat hanggang siya'y na-rescue at napadpad na pala sa Batanes. Alalang-alala ang mag-inang Magdalena at Robert. 46 na araw kasing hindi nakikita ang haligi ng kanilang tahanan na si Robin matapos itong pumalaot para mangisda. Hindi na po ako makakakain. Saka iisip ko po yung asawa ko kung paano po na makauwi. Sobrang sakit nun po. Dahil doon ko pa na-realize na mawalan pa ng isang ama. Nagdadasal po ako na sana makita si Papa. Pero kung kailan halos nawalan na sila ng pag-asa, saka naman sila nakatanggap ng himala. Ang ama nila makalipas ang 46 na araw o 1 buwan at kalahati. Hinang-hina ng natagpuan sa pinakahilagang isla ng Pilipinas, sa Batanes. Ito ang pambihirang kwento ng isang mangingisda at kung paano siya nakaligtas sa laot sa loob ng 46 na araw. Taga Infanta, Quezon ang pamilya ni Robin. Umaga noong July 28, nung pumalaot siya kasama ang kanyang mga kapwa mangingisda para mangisda sa Pacific Ocean. Ay nakakalaot pa sila ng 2 linggo, minsan 1 linggo. Minsan po nga po 1 buwan na hindi po umuwi. Pero sadyang may kakaiba raw sa pag-alis na yon ng mister ni Magdalena. Parang ako'y nangihina, nalulungkot. Iba po talagang pakiramdam po. Hanggang nitong August 7, ang mga kasama ni Robin, ibinalita sa kanya na 2 araw na palang nawawala ang kanyang mister sa laot. Masama po talaga ang loob ko doon sa kasamahan po ng asawa ko at saka yung amo niya. Yung kapitan po nag-decide na mabalik kasi hindi na maganda ang panahon. Delikado na po, lumalaki na po yung alon kaya nag-decide na siya na tumabi. Nandun pa rin siya, inikutan pa rin nila yung area na yun. Nakukonsensya ako kasi siyempre kami ang may-ari. Takot din pati na mawalan sila ng membro ng pamilya dahil naisip ko na dahil sa amin. Napag-usapan din namin ng pamilya na suportahan sila. Inireport namin sa Coast Guard na para hanapin. Tumulong naman po sila sa amin. Nasa isip ko po nun, buhay pa po. Kung patay naman po yun si Papa, nagpaparamdam po yun sa amin. Ngunit lumipas ang mga linggo. Hirap po talaga tanggapin. Gusto ko po na kita yung aking asawa. Gusto ko po na makauwi para isama-sama po kami lahat ng mga anak niya. Samantala, 400 milya mula sa Infanta, Quezon, tanghali nitong September 19 sa karagatan ng Itbayat sa Batanes. May napansin daw ang grupo ng mga bangkero ni Julio. Yung isang kasama ko, sinabi niya sa akin na may bangka doon, pero hindi tumatakbo, baka nasira ng makina. Sabi nila, walang tao. Pero laking gulat nila nung lapitan nila ito. Nagising yung tao sa bangka, talaga wala nang lakas . Binigyan ng lubid. Itali mo yung bangka mo, sabi nila sa tao. Tapos tumalon, hindi na makalangoy. Nitulungan ng mga kasama ko. Kaya siyang gumalaw. Ang lalaki, ang hinahanap na mister ni Magdalena, si Robin. Agad itong isinugot sa ospital. 6 na araw mula nung na-rescue, si Robin nagpapalakas na sa isang ospital sa Kapitolyo ng Batanes, sa Basco. Hindi man ito sugat, bakbak lang ito sa kita, paa, sa braso, sa likod. Hindi ko makita rin niya sa likod. Hapdi lang siya.
Nung dumating po yung pasyente sa ospital, talaga pong nangihina po siya dahil matagal nga po hindi nakakain ng maayos. At bukod po doon, meron din pong dehydration yung pasyente. Meron din po mga sugat sa balat niya at meron din pong sunburn dahil matagal na naka-expose po sa dagat. Yung binti niya po, hindi niya po talaga naituwid. Dito na inilahad ni Robin ang kanyang matinding pinagdaanan sa laot. Naging matiwasay naman daw ang mga unang araw ng pangingisda ni na Robin sa Pacific Ocean. May motherboat kaming sinasamahan. Tapos yung aming bangka, maliliit lang. August 4, madaling araw ako yung pumapalaot. Nawala ako dun sa mother. Umikot-ikot na ako. Aking sweater na pinutol ko yun. Tapos sinauso ko sa gasolina para sisindihan ko. Tinataas ko para makita nila kung nandyan pa yan sila. Ay wala na talaga silang. Nabusan ako ng gasolina. Nagpapanod-anod na lang ako. Ramdam mo talagang lamig. Ang naging pantawid gutom niya sa laot. Isda naman pa, palutang-lutang sa tagiliran ng mga bangka. Sinasalaksak ko ng kutsilyo. Idadaing ko yung kabaak. May nakita rin akong niyog, isang piraso, kinain ko yung laman. May timba naman kung kulay asol, yun ang pinag-anuhan ko ng tubig. Akalaman din naman akong mga 1 galon, yun, tinitipid-tipid ko pang iinom. Sa laot, inabutan din daw siya ng bagyo. Kakabon lang ako ng mukha ko sa takip ng styrofoam, naglilimas para hindi mapupunong aking bangka ng tubig. May nakaengkwentro rin daw siyang mga pating. Paikot-ikot sa aking bangka, pabayaan ko lang sila. Basta na ako at tutulog na lang. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Basta nananalig lang ako sa Panginoon. Nangayayat si Robin ang kanyang balat na nuyo. Ito nga, bakbak na nga. Hindi na may tsurang balat. Para ng balat ng galisin na aso. Ay ako na bumangon. Katapusan yata at wala na akong tubig ay. Wala na akong pagkain ay. Kala ko yung mamamatay na ay. Sa oras kung kailan daw pasuko na siya dahil ilang linggong puro dagat lang ang kanyang natatanaw. May nakita siyang isla. Kita ko na ito bundok para akong nabuhayan ng loob. Hanggang meron na ngang nakakita sa kanya. Ako'y pinuntahan. Rescuehan na pala ako nila. Ang ginamit na bangka ni Robin nasa pangangalaga ngayon ng Coast Guard. Nakita namin si Tatay Robin. Pinaalam agad sa Coast Guard District Southern Tagalog na yun nga po yung tao na nawawala. Buhay po si Tatay Dehilio. Nakita po siya dito sa vicinity waters ng Batanes. Pero dahil kinailangan pang magpagaling sa ospital, si Robin hindi muna umuwi ng Quezon. Gusto ko nga umuwi na rin dyan, pero hindi pa kaya ng katawan pag iuwi. Hanggang naibalita na rin sa kanyang pamilya sa Infanta sa Quezon na sa wakas, natagpuan na si Robin sa Batanes. Sobrang masaya po na nakita dahil buhay po siya. Payat po siya na mahabang buhok, maraming balbas. Sabi po ng doktor matatagalan bago umuwi dito. Magpapalakas pa po siya. Pero kung kailan pa uwi na si Robin sa kanila? Napuruan ng bagyong Hulya ng malaking bahagi ng Batanes. Tsaka naman binayo ang Batanes ng isa pang super bagyo. Gusto ko na umuwi sa Infanta. Miss na miss ko yung mga pamilya ko. Paano na kaya? Nakaligtas na't lahat. Parang may isa pang delubyong dumating. Pa, miss na po kita. Mabuti na lang at nitong Biyernes, gumanda na ang panahon. Kaya ang local government unit ng Basco sa Batanes at ang lokal na pamahalaan ng Infanta Quezon, katuwang ang Coast Guard, plinansya na ang pag-uwi ng mangingisda na si Robin. Isinakay si Robin sa eroplano ng Philippine Coast Guard para iluwas ng Maynila. At saka ibinahe pa Quezon Province, lula ng ambulansya. Gabi na nung narating nila ang bayan ng Infanta at makalipas ang halos 2 buwan, ang mangingisdang nagpalutang-lutang sa karagatan na inakalang baka hindi na makita pa. Muli nang makakapiling ang kanyang pamilya.
Natupad po ba yung mga pinapanalangin po ninyo ng mga nakaraang araw? Ano po una yung gustong gawin ngayon? Na nandito na kayo sa Infanta? Kakain muna? Okay po, sige po, kain na po muna. Ang lokal na pamahalaan ng Infanta may pa-homecoming dinner kay Robin. Nangako rin silang magbibigay ng self-employment subsidy para kay Robin at scholarship para sa kanyang mga anak. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa laot ng walang kasiguruhan at pangamba, ang sa ating magsasalba, pananampalataya na ang unos lilipas din. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Basta nananalig lang ako sa Panginoon. One horse open sleigh na sleigh. Hindi lang sa karera, dahil ang mga kabayo sa Laguna, rumarampa. Sa ginanap na beauty contest kamakailan sa Mahayhay, Laguna, Next on the list, we have from Barangay Piit, Jerupa. ang mga rumampa, puro long-legged. Ang kanilang mga suot, eleganza, extravaganza. Pero hindi sila mga modelo, kundi mga kabayo. Sa taunang rampa ng mga kabayo sa Anilinang Festival, sino kaya ang sisipa sa kompetisyon? Maghanda na kayo kasi darating na ang hineteng babae. Mahirap paghandaan yung mga igagayak. Meron po akong pasabog na gagawin. Abangan nyo. Let the race begin! May nag-ala cowboy. May kabayong may hila-hilang kalesa na pinalamutian ng palay. 14 na hinete ang nangarirbihisan. Hindi lang ang kanilang mga sarili, pero lalo na ang kanilang mga kabayo. Ang kaisa-isang babaeng hinete na sumali sa taong ito na si Leilani, confident na mangangabog ang kanyang creation na gawa sa tinirintas na sitaw. Paano po siya nag-form na ganyan? Kinorte lang po dun sa damit na Ang katandem ni Leilani, ang kabayo ng kanyang tatay Lamberto. Yung costume po na mga ginamit ko ay pinagtulungan po namin ng mga tiyahin ko, family effort po. Nagkakayas po ng dahon ng kayakas. Balabal po dun sa kabayo. Laban kung laban para sa grand prize na 7,000 pesos. Maghanda na kayo kasi darating na ang hineteng babae at hindi po ako magpapakabog sa inyo. Ang mga kalahok, hindi lang daw huhusgahan sa kanilang runway look. Kasama rin sa criteria ang pasarela o kanilang lakad. Bagay na tila na master na raw ni Erickson. Naniniwala po, never say die. Balot naman po siya ngayon. Pia horseback, words backyard. Oh, wait lang. Oh! Kung papalarin daw na maiuwi ang corona at ang cash prize, plano niyang idagdag ang pera pambili ng sarili niyang kabayo. Presyo po ng kabayo ay 20,000. Maigi po yung may sarili at mapopokus nyo pong alagaan. Nagagamit na po yun sa panghanap buhay. Si Romnick naman, isa sa may tinuturing na dark horse ng kompetisyon. Kabado 20 rin daw siya pagdating sa pinaka-importanting round ng competition, ang Q&A. Ano kaya itatanong sa akin? Nasagot ko doon sa isip ko para po makomportable ang aking isip na mga tanong. Mabuti na lang daw at nariyan ang kanyang coach, ang misis niyang si Grace. Kung papipiliin ka, bakal ng kabayo o sapatos ng asawa mo? Bakal ng kabayo. Pag nagkaroon kami ng kargahan ni kabayo, pwede ko naman ikaw ibili ng sapatos pagka kumita na kami. Ay, malaki naman yung kumpiyansa ko kasi pag nasagot siya, focus siya, laging galing sa puso. Teka nga, unang isabak natin sa Q&A ang kanilang tourism staff. Your question is, what is the essence of this horse pageant in your province? Para mabigyan ng mas malawak na platform yung mga magkakabayo dito sa aming bayan, ang Mahayhay po ay agricultural town. Kabayo po talaga yung naging way of transportation po ng mga magsasaka. Kasi po yung mga kalsada po ay medyo maputik po at maliliit lang yung daan. Back to
our contestants. Sa kanilang lahat, sino kaya ang tatanghaling Rampa ng Kabayo 2024 Grand Champion? Ang only girl sa kompetisyon na si Lailani, ang never say die na si Erickson, o ang dark horse na si Romnick? Maraming salamat sa magandang katanungan. Pagkatapos rumampa, isa-isa nang humarap sa mikropono ang mga hinete para sa kanilang Q&A. Ano ang pinakamasayang parte ng buhay mo bilang isang magkakabayo? Naranasan ko na magkarga sa kalo ng kamatis kung ano yung ginagawa ng tatay ko, kahit mahirap. Kung ikaw ang papipiliin, ano ang mas pipiliin mong alagaan? Ang kabayo o ang manok? Una sa lahat, kabayo. Ito po ay ginagamit natin sa panghanap buhay, sa araw-araw na kargahin. Ano ang nag-udyok sa iyo upang ikay mahilig sa pagkakabayo? Ang tutok sa akin na nakita ko sa aking ama. Dahil siyang nagbuhay sa amin dahil sa kanyang kabayo. Maya-maya pa, inanunsyo na ang resulta. Unahin natin ang pinakang mag-isip na kabayo. Si Lailani, bigong makapasok sa top 3. Babawi po kami next year. Si Erickson, na Luz Valdez din. Gayunman, naiuwi naman niya ang Komedyanteng Hinete Award. Ganun po talaga ang buhay. Habang ang itinanghal na Rampa ng Kabayo Grand Champion, Our champion is none other than... Pakisigaw, sino bet nyo? Hinete number 6! ang dark horse na si Romnick. Dati po, ako po ay naging third place 2022. Ngayon po, champion. At kaya po, masayang-masaya. Siya rin ang nagwaging best in costume. Nung sinabi na nanalo siya, napatayo ako eh. Kaya syempre ako po yung gumawa. Suma total, nag-uwi si Romnick ng 9,000 pesos. Kami naman po ay hati nung akin. Siyempre, ako naman po, asawa ko ang design. Sa kanya po, mapupunta yung aking napanalunan. While we try as much as possible to discourage the use of animals for purposes of rituals or cultural practices, kung hindi po ito maiiwasan ang aming pong pakiusap, ay sana isaalang-alang po natin ang kaligtasan at ang welfare ng ating mga hayop na ginagamit dito po sa mga practices na ito. Hindi po namin papahamak yung aming mga kabayo. Sinisigurado po namin yung kaligtasan niya. Sa patimpalak na ito, aanhin ang damo kung mas inunang rumampa ang kabayo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.